So, gusto mo ba ng pabango na malakas maka-compliment sa babae, no? Para sa'yo tong video na to. So, ayun no, na ghosted ba? Bad boy nga, 'di ba? Hindi, joke lang. Good morning guys, no? Happy New Year. Ito yung list ng mga perfumes ko na most complimented na mga babae, no? Nung year 2025. So, ayun na, wala nang intro, bilisan na lang natin to, no? So, on top 4 natin, no? The Undying Dior Sauvage EDT. So, batch 2020 to. So, any batch naman ng Dior Sauvage magkakaamoy lang eh. So, yung scent DNA nito, no, amoy sabong panlalaki na fresh, na parang may pagkayayamanin na vibe, no. So, malakas talaga makakomplement yung ganong scent DNA, no, yung amoy malinis, tapos amoy expensive. So, yun. Ito yung top 4 ko. So, lagi ko naman sinasabi na every time ginagamit ko to, no, lagi ako nako-compliment ng mama ko dito. Pati ate ko, nababangon dito. Pati girlfriend ko, no. So, yun yung top 4 ko. Dior Sauvage. So, next natin sa list na alam ko magugulat kayo dito dahil top 3 lang to. So, isa to sa mga pinaka-daily, pang-daily ko na pabango. Club de Nuit Intense Man, EDP. Lagi ako nako-compliment ng girlfriend ko dito na ang bango daw nito kasi nga kaamoy daw ng Creed Aventus. So, sa mga hindi pa nakakaalam, no, yun yung top 1 na perfume niya para sa akin, no. Yun daw yung gustong-gusto niyang amoy ko, Creed Aventus. And then, gagawa namin ng separate vlog to, no? Yung comparison kung gaano nga ba kalapit tong Club de Nuit sa Aventus. So, ayun, no? Iba rin talaga makakomplement tong Club de Nuit. In terms of compliment, no? Ito yung pinakamarami sa akin. Mapababae, mapalalaki. Pero kasi itong video na to is para sa mga compliment lang ng babae. So, top 3 to, no? Kunin nyo mga batch 2022 pababa. So, discuss natin in the future, no? Kung ano ba yung mga holy grail batch nito. So, yun, top 3, Club de Nuit, EDP. Meron ako ditong top 1 tsaka top 2. So, yan, papakita ko muna sa inyo, no? Hulaan nyo na lang kung sino dito yung top 1. Meron ako ditong Versace Dylan Blue, tsaka vintage na Bulgari Porom Extreme. So, magsimula na muna tayo sa, no, sa top 2. Huwag kayo magugulat, ito yung top 2. Bulgari Porom Extreme. So, in my experience, no, wala akong narinig na negative comment dito, mapababae, mapalalaki, girl boy, bakla, tomboy, no. Kung ano ka man, kahit yung mga hindi mahihilig sa pabango, yung ayaw nila nung masangsang o matapang, positive yung comment nila dito kasi nga parang ang light lang daw nito, gentlemanly, ganun. So, hindi siya nakaka-offend. So, sa future malalaman nyo, no. Siguro gagawan ko rin ng vlog kasi konti lang yung mga content creator or mga nagre-review nitong Bulgari Extreme eh. Kahit sa YouTube, konti lang mga nagre-review nito. Pero para sa akin, isa to sa mga masterpiece. So, di-discuss ko din kung bakit ganun yung itsura ng bottle niya, no, kakaiba. So, yan, vintage. Tapos, saan ba kayo makakakuha nito? Sasabihin ko rin sa inyo, no, kung saan maraming ganito. Yung ganitong style, no. So, yan, ito yung top 2. Lagi ako nako-compliment dito ng girlfriend ko. Paborito rin to ni ate. Pati nung isa kong kapatid na babae, no. Gustong-gusto niya tong DNA ng Bulgari Extreme. So, nung nakaraan nagpa-sniff session ako dito sa amin, no, pumunta dito yung dalawang tita ko. So, nung naamoy nila tong Bulgari Extreme, nasabi, ang bango daw talaga nito. So, panghatak din talaga ng mga tita to, no. Hindi, mean ko, yung ganitong DNA talagang mabango talaga, no. Mapamatanda, bata. So, yan. Hulaan ko nagulat kayo dito, no. Versace Dylan Blue yung top 1 natin. So, itong Versace Dylan Blue, no, hindi to for beginners. Panigurado nung binili mo to, tapos pinulwear mo siya ng isang linggo, gusto mo na agad siya ibenta, no. So, meron kasing sumpa tong Versace Dylan Blue, no. So, mabango ka sa lahat, maliban sa sarili mo, no. Kumbaga, pag suot mo siya, walang aura. Hindi, parang kulang eh. Hindi ka nababanguan, no. Pero yung mga nasa paligid mo, nababanguan sa'yo. Ganito to. Ito yung tipo ng kapag ikaw yung may gamit, parang wala lang. Pero kapag yung tropa mo or iba yung may gamit, ba't ang bango sa kanya, no? So, ito yun, no, Versace Dylan Blue. So, ano nga bang amoy nito, no? Ang amoy nito is amoy sabong panlalaki, nalagyan mo ng sweetness, tapos haluan mo ng smoky effect. Parang ganun, no? So, pinaamoy ko to sa tropa ko, no? Sabi niya, para ka daw ditong naglalakad na sabon. Ayun daw yung sabi niya. So, hindi ko to paborito. Dun sa apat na pinakita ko sa inyo, yung Bulgari Extreme talaga yung paborito ko, tsaka yung um, Club de Nuit. Pero nagulat ako, ito talaga yung most complimented eh.
Kahit sa stranger, almost stranger 'no. So merong bumili sa akin ng pabango. Nag-meet up kami dun sa maliit na cafe. So dumating ako dun mga around 7 PM eh. So pagpasok ko pa lang sabi niya, grabe daw yung pabango ko 'no. Parang naggi-greet daw yung pabango ko, ang bango. So sinabi ko sa kanya 'no, ito yung pabango ko, Versace Dylan Blue. So ang tip ko sa inyo dito 'no, kung gusto niyong mapalakas pa yung aura nitong Versace Dylan Blue in my experience, gamitin niyo 'to sa ano, hapon o kaya paggabi. 'Wag niyo 'to gagamitin ng sobrang init o tanghalin tapat kasi minsan yung sweetness tsaka incense 'pag nagsama medyo cloying, 'pag mainit 'no. So gamitin niyo 'to hapon or mga paggabi. Ang lakas ng dating nito, ito yung masculine na may mysterious effect, tapos may konting playful 'no, gawa nga nung sweetness nito. So yun, recap lang tayo 'no. Ito yung most complimented perfumes ko 'no, ng mga babae, year 2025. Top 1, Versace Dylan Blue. Top 2, Bulgari Porom Extreme. Top 3 natin ito, Club de Nuit, EDP. Then top 4 natin, walang kamatayan, Dior Sauvage. So yun 'no. Kung gusto niyo ng mga ganitong content, like and subscribe 'no, gagawa ako. So try ko rin i-maintain na maging consistent 'no. So babawi ako sa inyo. Yun lang. Peace out.